Alamin naman natin ang latest kaugnay sa kakatapos lang na barangay at SK elections kahapon sa Cotabato City. Narito ang live report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby? Cecil, nakapagproklama na ng mga nanalong kandidato ang ilang barangay dito sa Cotabato City. Samantala sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte naman, ilang botante ang umalma dahil daw sa hindi maayos na pamamalakad sa kanilang voting centers. Mahigpit ang pagbabantay ng armed forces sa 33 voting centers sa Cotabato City sa kakatapos lang na barangay ang Sangguniang Kabataan elections kahapon. Bunsod ito ng insidente ng pamamaril noong nakaraang linggo kung saan 2 kandidato sa pagkakagawad at isang individual ang namatay. Sa Rojas Central Elementary School sa Barangay Rosary Heights 12, may mga nakastandby na Marines, kapulisan at tangke sa labas ng paaralan. Dahil sa paghihigpit sa seguridad, ilan sa mga botante ay mahigit 2 oras pumila para lang makaboto. 7 ng umaga. Tapos ko, wala, ang tagal namin doon nakapila. Tapos mga ba ng 11, uwi ako. Kasi nga, hindi ko na kaya yung init. Nandiyan kami nakapila sa labas. Pag-uwi ko, nagpahinga lang, kumain ako, bumalik kami ngayon. Okay na lang din namin. Okay na lang namin. Siguro gusto namin makaboto. Naging generally order and peaceful. Although may balita kanina medyo dirian. Sa dami kasi na mga botante. So lahat makapasok. Iba kasing kababayan natin hindi makapaghintay. So okay, nagkaroon ng konting tulakan. Pero initially wala na po na ulat na sakay. Sa Pandag, Maguindanao del Sur naman, nag-Facebook Live si Mayor Kadafet Tuy Mangudadato matapos umano silang paputukan ng isang armadong grupo. Nasa school kami with my family to cast our votes. Buong pamilya ko nandito kami. So pinagbabaril kami. Grabe ang putukan. Andun na yung Hilux. Yung Hilux na yan, may baril na pinalabas kanina. Kasalukuyang iniimbestigahan ng otoridad ang insidente. Sa Dato Manguda Mangilay Elementary School sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, sugatan ang ilang botante matapos umanong mag-agawa ng ballot box ang mga supporter ng magkalabang partido. Nandaya sila ma'am, yung balota di pirmahan sa likod, tapos hindi pa di hulog sa boxing sa amin. May nagaganap at daya pa. I-stop muna yung pag-elect ba? Kasi may dayaan na nangyayari. Yun lang yung inahing namin doon. Pero wala silang action. Samantala, natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 4 na individual na responsable sa pamamaril sa Barangay Bugawas, Dato Udinsinsuat sa Maguindanao del Norte na ikinamatay ng 2 katao na kinilalang sina Juhayman Ube at alias Mistake. 4 naman ang sugatan na kinilalang sina Muhahalidin Sulaiman, Jeric Alon, Nasrudin Salik at Harong Tating. Nakilala naman ang mga sospek na sina Romar Abbas, Keds Lidasan, Michael Abbas at Teng Kapaya. Patuloy pang tinutukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng iba pa nilang kasamahan. Patuloy namang pinaghahanap ang mga nakatakas na sospek. Ayon sa pulisya, bago raw ang pamamaril, nagkagirian ang 2 grupo ng supporters. Inaalam pa sa ngayon ang ugat ng girian. They are both supporters of 2 parties. Hanggang sa nagkasuntukan, nagbunutan ng baril, umantong sa patayan. Sa kabila ng nangyari, itinuloy ang botohan kahapon sa naturang barangay. Cecil, sa ngayon may mga voting center pa dito sa Bangsamoro Region na nagpapatuloy pa sa kanilang counting and canvassing of votes. Kapag natapos na nila ito, idadaan muna sa COMELEC office sa BARM ang mga balota at ibabalik ang election paraphernalia sa City Hall o sa tinatawag nilang People's Palace. Maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao.